sama-sama tayong magiging saksi. Wala pa pahayag ang DPWH ukol sa sinabi ng Quezon City LGU. Samantala mga kapuso, ginisa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga kumpanyang may kontrata sa mga flood control project ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Inisyuhan naman ng show cause order ang may-ari ng isa sa mga construction company dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 pa raw nagsimulang gumawa ng flood control project sa DPWH o Department of Public Works and Highways, sina Sara Diskaya. Ang kumpanya nilang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation kasama sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga kontraktor na may pinakamaraming proyekto sa gobyerno. Kasama rin sa listahan ng St. Timothy Construction Corporation. Pero nag-divest na umano siya rito, pati sa St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Pero inamin niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may kaugnayan pa rin siya sa 8 construction company na may kontrata sa gobyerno. How come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Oh, COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you didn't divest totally? You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yon. Dapat po mas Ipinakita rin ni Senadora Riza Ontiveros ang mga calling card ng asawa ni Diskaya na si Curly mula sa iba't ibang construction companies. Sa 8 pang kumpanya, lumabas na kaanak din o empleyado ni Diskaya ang mga ito. Isa sa mga kumpanya, anak niya ang may-ari, may pinsan at pamangkin. Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? General Contractor. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew, nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sara Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila, eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Nagtataka rin ng ilang senador kung paano napagsabay-sabay ng mga kumpanya ni Diskaya ang daan-daang proyekto sa gobyerno. Ang Alpha and Omega halimbawa nakakuha ng 71 projects noong 2022. Ang St. Timothy naman nasa 145 projects mula 2022 hanggang ngayong taon. Naosisa rin ang tungkol sa pagsali sa bidding ng kanilang mga kumpanya. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay, yung nga. ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun, eh. Gate ni Diskaya, wala siyang kilala sa DPWH para makakuha ng maraming project. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si Minority Leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si Chairman
Hindi naniwala, wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin sa, tumingin ka sa akin. Di wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Umamin ka na. Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Ayon kay Diskaya, 23 years na silang kontraktor. Narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. Pinalampas ng ilang senador ang pinakita nilang mahigit 40 magagarang sasakyan. Sabi ni Diskaya, 28 ang luxury cars nila habang ang iba naman service vehicles ng mga engineer na pag-aari ng kanilang mga kumpanya. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. I have 4 kids that use it all the time. You bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Natanong din si Diskaya tungkol sa umano'y joint venture nito sa CLTG Builders sa Davao. Ang CLTG Builders ay sinasabing pag-aari ng ama ni Senador Go. Sabi ni Diskaya, naalala niya na may proyekto sila pero napakinabangan naman na raw ito. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit kailan. Nasa pagdinig din ng iba pang kontratista na kasama sa 15 pinangalanan ng Pangulo. Pinunterya ng ilang senador kung paano nakakuha ng maraming flood control project ang MG Samidan Construction. Gayong General Engineering A lamang ang kategorya nito at hanggang 300 million pesos lamang ang bawat proyektong pwedeng gawin. Nakakakuha ka ba more than or up to 300 million? Ay, hindi po, Your Honor. Hindi, kasi lalabas ito. Yes, You are under oath kapag napatunayan na with your category A, nakakuha ka ng more than 300 million, then you will be charged as lying. Baka makontempt ka. So, nakakasiguro ka na hindi ka nakakuha ng 300 million? isang single project po yun, Your Honor. Kasi pag ang ginawa mo, bin-recap mo, ito yung splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100. O, in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. Malalaman po namin yun Ang may-ari ng Wawaw Builders na nauna nang naiugnay sa ilang ghost project sa Bulacan, tubangging sagutin ang ilang tanong ng mga senador. I invoke my right of self-incrimination in Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Bine-verify pa po namin, Your Honor. Iisyuhan naman ng show cause order ang may-ari ng Hightone Construction and Development Corporation dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig. Kasunod nito ang posibleng pag-aresto kung hindi pa rin dadalo.
Pagkatapos ng pagdinig, sinubukan ng media na makapanayam sina Diskaya at Arevalo pero tumanggi na silang magsalita. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pang-isang linggong ulan na ibinuhos lang sa loob ng 3 oras. Ayon po sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, iyan ang dahilan kaya't hindi kinaya ng drainage ng lungsod ang pambihirang ulan na bumuhos noong Sabado. At dagdag ng LGU, hindi tugma ang ilang proyekto ng DPWH sa inilatag na Drainage Master Plan para sa syudad. Saksi, si Maki Pulido. Hanggang saan na yan? Sa maikling oras lang, rumagasa ang tubig sa iba't ibang bahagi ng Quezon City nitong Sabado ng hapon. Sa time-lapse CCTV video na ito, makikita kung paano sa loob lang ng mahigit 30 minuto, lubog na sa baha ang mga gamit sa loob ng bahay ni Yusko Perzai. Lumutang naman ang SUV nito sa Mother Ignacia. Sobrang bilis po talaga nung akyat po ng tubig. Kasi parang mga 20 minutes po lang po agad, lagpas tao na po yung Sobrang bilis po talaga. Walang kawala pati mga pasahero ng bus na ito sa bahagi ng Quezon Avenue. Pakitaas ng mga binti! At malalim! Yan na! Ayon sa Engineering Department ng City Hall, may mga lugar sa syudad na binaharin kahit hindi naman itinuturing na flood-prone. Tulad sa bahaging ito ng Barangay Quirino 3A. Ang pinaka-ikinalulungkot ni Teacher Delilah na baha ang mga librong ginagamit niya sa pag-tutor ng mga bata, kaya maaring hindi na muling magamit. Iba pa rin talaga yung meron talaga silang binubuklat, binabasa. Kaya super lungkot po talaga kami na ganyan nangyari. Katumbas ng isang linggong ulan ang 134.2 millimeters na ulang buhos sa Quezon City sa loob lang ng 3 oras noong Sabado, ayon sa Pag-asa. Sa peak nito na 2 p.m. hanggang 3 p.m., 96.6 millimeters ng ulan ang ibinuhos. Pero ang kaya lang ng drainage system ng syudad, 50 millimeters per hour lang. The condition po of the drainage system is, it's not sufficient. Saturday's heavy rainfall, nakapag-record po tayo ng around 100,000 cubic meters of flood. Dahil hindi kinaya ng drainage system, umapaw ang tubig sa kalsada at naipon ito sa mabababang lugar. Higit 14 billion pesos na ang nagastos ng DPWH para sa mga flood control projects sa Quezon City mula noong 2022. Pero hindi yan tugma sa Drainage Master Plan ng syudad na kailangan ng 27 billion peso budget. Paniwala ng City Hall, kung tugma lang sana yan, ay hindi sana ganun katindi ang baha nitong Sabado. Dahil sa master plan nila, may plano para sa bawat flood-prone area batay sa geohazard map. Ang Mother Ignacia Avenue halimbawa, kailangang tayuan ng retention pond batay sa master plan. Had all of those funds been utilized towards implementing our drainage master plan, tingin ko considerably lessened ang flooding natin. Ang problema, ayon kay Mayor Joy, ang ibang na-inspeksyon nilang proyekto hindi na nga tugma, nagpapalala pa ng pagbaha. Ang creek na ito halimbawa, natambakan na nga ng construction debris, sinimento pa ang ilalim. Di ba isa sa mga solutions nga para maiwasan yung flooding is dredging. Bakit nila sinisemento? Bumababaw ngayon yung creek. Para kay Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute at NOAA Center, mas maigi at mas matipid sana kung hindi ang pagtatayo ng infrastruktura ang unang maisip na solusyon sa mga pagbaha. Sa halip, pag-aralan muna raw dapat ang mga daluyan ng tubig at mas maigi kung hindi kada syudad lang kundi para sa buong Metro Manila. Pwede rin tayo mag-protekta ng mga parks, ng mga existing open spaces. Lalo na kapag katabi ng ilog. Sa ibang bansa, ang tawag dyan, make room for the river. Pag may open spaces tayo, napipreserve natin yung mga grasslands, pwede pang magkaroon ng better infiltration. Ang isang puno ay ilang galon din ang na-i-intercept niyan. Pag-aaralan mo muna at pag napag-aralan mo, na-exhaust mo lahat ng other possibilities, pati urban planning, i-capacitate mo yung mga tao doon na nakatira, meron people-centered early warning system na alam nila ang gagawin. Kasama ng pag-aaral ang paggamit ng teknolohiya para makita kung uubra nga bang disenyo ng mga planong itayong infrastruktura. Pwede mo naman i-simulate, ilagay yung structure, yung proposed structure na dike or whatever. Bago pa ito itayo at paggastusan, we can use computers to do that. There are formulas to determine the speed of the flow of water, yung discharge rate niya, yung paano siya aapaw. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
Hawak na ng motoridad ang suspect sa pagpatay sa nakaalitan niyang motorista sa Cavite noong Miyerkules. Ang kay DILG Secretary John Vic Remulla, sumuko ang suspect. Iniharap muna siya sa media saka itinurn over sa PNP. Sinampahan ng suspect ng reklamong murder. August 27 na makita sa video ang mga driver ng dalawang sasakyan na tila nagdidiskusyon. May itinutok ang driver ng pulang kotse, saka humarurot palayo. Binaril na pala noon ang biktima na hindi na umabot ng buhay sa ospital. Sumuko ang isa sa dalawang suspect sa panloloob sa apartment na tinutuluyan ng mga massage therapist sa Pasay. Tinutugis pa rin ang kasamahan niyang nanggahasa umano sa dalawa sa mga biktima. Saksi si Nico Wahe. Dahil daw sa pagkumbinsi ng kanyang misis, sumuko sa otoridad ang isa sa dalawang suspect sa panloloob sa isang apartment sa Barangay 140 Pasay City noong madaling araw ng August 29. 13 massage therapist na nakatira sa apartment ang nanakawan. 2 pa umano ang ginahasa. Iniharap kanina sa Pasay City Hall ang suspect. Ayon sa mga pulis, ang sumukong suspect ay ang naka-backride na nakita sa CCTV at pangalawang pumasok sa compound. Nakakuha po tayo ng informasyon at na-identify po natin yung mga suspects na dalawang personality which dati na rin pong involved sa ibang krimen dito sa Pasay at nakuha natin ang kanilang mga mukha at nakuha rin po natin ang kanilang mga cellphone numbers. And because of technology, na-track po natin. Sa Legazpi, Albay, natunto ng suspect. Before sila pumunta sa Albay, doon sa Legazpi, itong mga tao ko, nakausap na po namin ang kanyang asawa. So, isa rin po yung asawa niya na nag-convince para sumuko po sa ating mga kapulisan. Positibo siyang kinilala ng mga biktima matapos silang magharap-harap kanina sa police station. Wala raw kasing suot na helmet o mask ang suspect nang pumasok sa bahay nila. Pero ang suspect, maring itinatanggi ang paratang. Hindi po talaga ako yun. Pero sa tingin niyo po, bakit kayo yung tinuturo ng mga biktima? Kasi po, dati ko pong nakasama sa kaso si Ashley po. Nasa bahay raw siya nang mangyari ang krimen at kaya umuwi ng Albay ay para sumali sa tournament ng bilyar. Ang isa namang suspect na si alias Ashley na siyang nanggahasa umano sa dalawang masahista patuloy na pinaghahanap. Kinumpirma rin ng mga pulis na dati itong karelasyon ng isa sa massage therapist na nakatira sa apartment. Pero wala raw ang dating karelasyon sa apartment na mangyari ang krimen. Kabisado raw ni alias Ashley ang compound dahil labas-masok siya roon noong magkarelasyon pa sila. At kung paano nakapasok ang mga suspect sa compound? Actually, one-way gate lang po yun. Hindi ka pwedeng pumasok pag walang susi. So meron po silang nasundan na isang biktima. Tapos sunod-sunuran na po sila pumasok sa loob ng boarding house. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Ilang magulang ang nagreklamo dahil sa late na anunsyo na walang pasok sa Metro Manila kanina umaga. Ang paliwanag ng DILG sa pagsaksi ni June Veneracion. Wala nakapasok na, saka sasabihin walang pasok. Mali yun eh. Bago pa mag-alas 5:30 ng umaga, ay nakapasok na ang mga estudyante ng P. Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Maynila para sa 5:45 a.m. nilang klase. Pero pinauwi rin ng mga estudyante. Sinuspindi na kasi ng DILG o Department of Interior and Local Government ang klase sa lahat ng antas sa Metro Manila. Inanunsyo ito alas 5:30 ng umaga. Napabalik tuloy ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak. Nakapila na noon para sana sa flag raising ceremony ang mga estudyante. Siyempre nakakalungkot. Ang aga-aga namin na gising para magbihis or magluto para sa mga anak. Tapos ngayon, ngayon lang nagsuspended. Magagalit kami. Kasi kung kailan nakapasok na ang mga tao, saka sasabihin walang pasok. Ano lang po, mas maganda yung maaga kasi para yung mga bata hindi nila na abala ba, tapos kami din. Wala ring pasok sa ilang lugar sa Luzon at Visayas, maging sa mga opisina ng gobyerno. Sa isang pahayag, inamin ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagkamali siya kaugnay ng late suspension ng klase. Nagkamali ako ron. Okay, let me explain. As of 10 p.m. last night, the weather system was passing through Bicol and Visayas. Pero meron palang weather system up north, di ba?
3 a.m. na-realize na nag-deviate na siya ng course. Nabasa ko siya at 5 a.m. pagising ko. Noon ko lang examine. And then, noon ko lang, doon na kami nag-mediate ng suspension of classes. Git ni Remulla, noon pa man ay maaga naman siyang magbigay ng mga ganitong anunsyo. I usually get it right. Nang governor ako at saka nag-umpisa ako ng SILG. Usually tama ako kasi I get the information beforehand. But ito talaga nag-ibang weather pattern eh. Nang tanungin kung babaguhin ba niya ang estilo ng pagbigay ng anunsyo, wala. I am who I am. I am unapologetic. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Gusto ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon na blacklisted for life ang mga contractor na mapatutunayang may ghost project o substandard na proyekto. At sa Senado naman, hindi lang mga ghost project ang sinilip, kundi pati ang pamumuhay ng ilang opisyal ng DPWH. Saksi, si Ian Cruz. Aminado si Engineer Henry Alcantara, may kapabayaan siya nang magtiwala sa pirma ng mga tauhan niya bilang hepe ng 1st Engineering District ng Bulacan. Naka-preventive suspension si Alcantara ngayon sa gitna ng alegasyon na may ghost flood control projects sa Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon kay Alcantara, pumirma rin siya sa mga kontrata at proyekto dahil nagtiwala sa pirma ng kanyang mga tauhan. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, diba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, para makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. 5 taong nakaupo si Alcantara sa Bulacan bago nilipat sa Region 4A nitong Hunyo. Nang marinig ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpa-audit siya sa mga dating tauhan sa mga flood control project nila sa Bulacan, sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. Doon nalaman na may mga problema nga, kaya nag-report daw agad sila kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Isang kauupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. Dalawa po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan eh. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Isa sa pinasight for contempt ng mga senador, si Engineer Hernandez, dahil sa di pagdalo sa pagdinig. Inungkat din ng mga senador ang pagkakasino umano ng grupo ni Alcantara. Pero yung grupo niya raw po, hindi lang kayo shopping body, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tira matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inaamin ko po, ako po'y nakakapasok sa casino, Your Honor. Hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inaamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. Bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang, sabihin sa isang buwan.
yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Tinanggap na ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw ni Bonoan bilang kalihim ng DPWH. Ayon sa Pangulo ay dahil sa command responsibility. Basically, that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. Sec, anong punto bakit ka nag-resign? Sabi mo naman hindi ka mag-resign. Well, I think it's been lingering na dito clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh yung pa mapurso lahat yung institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to for somebody else to take over. Fresh start. Bago siya umalis, sabi ni Bonoan, meron na raw silang natuklasang mga ghost project. Meron na rin kami natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Ang pumalit sa kanyang Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ang courtesy resignation sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang mga kalakaran sa pagbablacklist ng mga tiwaling kontraktor. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Inihahanda na rin ni Pangulong Marcos ang kautusan para buuin ang isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. The independent commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Kinausap din ni Dizon ang DTI para sa malawakang revamp ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim nito. Nauna nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson, may conflict of interest dahil ang PCAB ang tagabigay ng lisensya sa mga kontraktor, pero 2 sa 3 miyembro ng board nito ay kontratista umano ng gobyerno. Ayon kay Lacson, may mga aligasyon din ng accreditation for sale. Bumuo na ang DTI ng fact-finding team para sa investigasyon sa PCAB. Ang PCAB, inaming may mga kontraktor nga na miyembro ng board. SIAP itself, has already issued a board resolution stating that a third party will be investigating all of the members of the board of PCAB and the other boards in SIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the 3 of you, the powerful 3 in PCAB? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. Magkakaroon din daw ng third-party investigation ang Construction Industry Authority of the Philippines para silipin ang anomalya umano sa paglisensya sa mga kontraktor. Hindi nyo ba alam na gano'n ang kalakaran ngayon? Na pag na-blacklist itong kumpanya na ito, gagamit ng ibang kumpanya
o magbubukas ng ibang kumpanya. When a company is blacklisted by any government agency, then we actually suspend their licenses. We do a lot of investigations and we also resolve a lot of cases. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Isa ang naitalang patay sa Misamis Oriental matapos anurin ng rumaragasang baha. Nagkaroon din ng pagbaha sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Wala nang nagawa ang mga residente ng Barangay Dalig, Antipolo, Rizal sa lakas ng pagragasa ng baha. Ilang motorsiklo rin ang halos malubog na. Kwento ng uploader na si Eric Jan Anasco, madalang bumaha sa kanilang lugar, kaya laking gulat na lang nila nang tumaas ito kahapon. Pahirapan naman ang paglusong sa baha ng mga sasakyan sa bayan ng Dunsol sa Sorsogon. May kalsada ring hindi na madaanan dahil sa rumaragasang baha. Sa bayan ng Bulan, hindi na makatawid ang isang sasakyan sa tindi ng baha, kaya napilitan ng mga residente na itulak ito. Ang pagbaha dulot ng umapaw na spillway. Patay naman ang isang residente sa Balingasag, Misamis Oriental matapos umano maanod ng baha. Ayon sa otoridad, Sabado ng madaling araw nang tumawid ang biktima sa spillway hanggang sa maaksidente. Subo kaya adunay usa ka lalaki no na alas 3 sa kadlawon no gitabok gid siya sa mong spillway, ni resulta kining naanod siya no kay taas-taas pa man ang level sa tubig ang mga orasa o gawas niya na ngit-ngit no. So resulta kining naanod ang maong lumulupyo. Ilang bahay na rin ang pinasok ng baha sa bayan ng Lagunglong dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Sa tala ng MDRRMO Lagunglong, aabot sa 71 mag-anak ang lumikas. Ayon sa Pag-asa, low pressure area, habagat at localized thunderstorms ang dahilan ng mga pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Wala pang bagyo pero patuloy na minomonitor ang low pressure area sa loob ng PAR. Huli itong namataan 875 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo pero magpapaulan sa bansa. Kasabay pa rin ang epekto ng habagat. At base sa datos ng Metro Weather, posible magtuloy-tuloy bukas ng umaga ang mga pag-ulan sa Mimaropa, Calabarzon, ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Bicol Region at halos buong Visayas. Sa hapon, mas malawakan na ang pag-ulan sa halos buong Luzon, malaking bahagi ng Visayas, Northern Mindanao at Caraga. May matitinding buhos ng ulan pa rin kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. At sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng kalat-kalat na ulan sa ilang lungsod, lalo na sa hapon at gabi. Dapat daw abangan ang pag-evolve ni Sangre Dea, Angel Guardian, sa Encantadia Chronicles Sangre. At ang Final Four ng The Clash, naghahanda na sa Final Face-Off sa linggo. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. Sa dinami-rami ng mga nag-audition sa The Clash 2025, we have our final 5 clashers. But we only have 4 gold chairs. 4 na clashers na lang ang maghaharap. Final Four secured ang 2 new clasher na sina Juwari Sabit at Leah Ferdeloso. Pareho namang first runner-up sa kanilang seasons ang 2 pang top 4 clashers na sina Jong Madaliday at Arabel de la Cruz. 1 week bago ang finale, paano kaya ang preparation ng top 4? Hindi po malamig na po. Malitan. Sobrang lamig. Mas gusto ko yung boses ko na parang garalgal, na yung parang may pagka Michael Bolton. Luya talaga. Meron niya ako. Meron ako luya. Sana yan kasi. Kasi siya gusto niya husky. Ako gusto ko malinis. Paano vocal exercise? Like mga drrrr. Mabilis lang po ako mag-vocalization. Mga mga 1 hour lang. Nung mga nakaraang round, may klase po ako, tapos kinabukasan po, competition namin. Ang kinakaano ko po talaga is magpahinga po talaga, matulog.
At kahit pressured ang top clashers, natutuwa naman sila dahil isa sa kanila ang magiging The Clash Grand Champion 2025. Advanced birthday celebration naman ang hatid ng fans ni Encantadia Chronicles Sangre star Angel Guardian. Blue ang motif ng birthday party/fan meet na align sa karakter niyang si Dea na tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Nakisaya si Angel sa palaro at sa photo op kasama ang fans. Sabi ni Angel, marami pang dapat abangan sa Encantadia Chronicles Sangre. Isa na raw dyan ang pag-evolve ni Sangre Dea. Yung character ni Dea very complex. Iba siya sa ibang Sangre. And actually, ang daming tanong di ba? And sobrang mahal ko yung character ni Dea kasi kakaiba din siya, bago din siya sa mga tao. Kaya sana abangan nyo yung pag-evolve and yung character development ni Dea. Umabot naman sa Japan ang kulitan ng PBB Celebrity Collab Edition Second Big Placer Duo na Rawi. Tila dream come true para kay Will Ashley ang ma-remake ang one-arm lift ni Ralph De Leon. #FlexiWill nang mabuhat si Ralph sa Shibuya Crossing. Unang nagawa ni Ralph ang trend kasama ang kapwa housemate na si AZ Martinez. At biro noon ni Will, "Ako rin please!" May new milestone naman na na-achieve ang Arellano family sa Australia. Sa Instagram, sinabi ni Drew na sumali sila ni Iya Villania at panganay na si Primo sa isang running event. Bukod kasi sa ito ang first full marathon ni Drew, na hit ni Iya ang 10K PR after 2 weeks ng training. Ang kanilang anak na si Primo, 5K na personal record naman ang na-achieve. Para sa GMA Integrated News, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Nagkumpula ng ilang kabataan na yan sa isang kalsada sa New Washington sa Aklan. Tila naghahanda raw sa isang karera. Maya-maya, dumating ang ilang tauhan ng barangay at sinita ang mga kabataan. At doon na nagpulasan sa iba't ibang direksyon ang mga kabataan. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga nagtakbuhan. Pagkilala, pagpapayabong at patuloy na pagdepensa sa mga karagatan ng Pilipinas. Ito po ang sentro ng mensahe ng Stop and Salute flag raising ceremony kanina umaga sa Rizal Park. Bahagi po ito ng pagsalubong sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Bagamat hindi natuloy ang mismong pagtaas ng watawat dahil sa masungit na panahon, natuloy pa rin ang pagtitipon na dinaluhan ng ilang opisyal ng gobyerno, maritime industry workers at stakeholders, historians, at media personnel. Kasama sa mga dumalo si GMA International First Vice President at Philippine Navy Reservist Joseph Jerome T. Francia. Binigyang diin niya na mahalaga ang papel ng mass media sa layong mas mapayaman pa ang kaalaman ng mga Pilipino sa kasaysayan ng ating mga karagatan at mas mapalalim ang pagpapahalaga sa mga industriyang nakakabit sa yamang dagat ng Pilipinas. Itinanggi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang kumakalat na usapan sa social media na ipinilit umano niya kay dating PNP Chief Nicolas Torre III ang pagbili ng 8 bilyong pisong halaga ng rifle sa PNP. Dagdag ni Remulla, handa siyang magpa-lie detector test. Saksi, si June Veneracion. I am willing to take a lie detector test to prove my point na hindi talaga ako po kaya. Ang sinasabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi niya pinayagan ay ang unsolicited proposal para sa pagbili ng 8 bilyong pisong halaga ng rifle para sa PNP. Salungat ito sa kumakalat na usapan sa social media na ipinilit umano ito ni Remulla kay dating PNP Chief Nicolas Torre III. At ang pagtanggi ng huli, ang umano'y mitya ng pagkasibak sa kanya. Git ni Remulla, peke ang mga dokumentong kumakalat na nagpapakitang pinirmahan niya at hindi pinirmahan ni Torre ang request for endorsement and budget para sa pagbili ng 80,000 rifle para sa mga pulis. Sa totoo lang, nung nangyari ito, kami ni Chief Torre naman, as I told you, we had a great relationship. Ngayon, pinag-aaway kami, ang tingin ko. Sabi ni Remulla, totoong nakatanggap siya ng unsolicited proposal para sa pagbili ng 8 bilyong pisong halaga ng baril na popondohan sa pamamagitan ng congressional insertion. Ipinasa niya ito kay Torre para pag-aralan at sumang-ayon umano siya sa rekomendasyon nito. Sabi niya, "Sir, these are exact words. Sir, we do not need the rifles.
we are 95% compliant with the requirements of the PNP, I concurred with him. Matipid sa pagbibigay ng detalye si Remulla kung sino ang nasa likod ng congressional insertion para sana sa 8 bilyong pisong halaga ng armas. It came from that office, from the Congress. I won't name na kung sinong nagsasabi sa akin. But if there is a further inquiry, I can present all the papers. Simulat sa pool, hindi umano tumatanggap si Remulla ng budget para sa kanyang opisina at mga ahensya sa ilalim nito kung isisingit ng Kongreso. Basta insertion red flag para sa akin. Katunayan, tinanggihan din umano niya ang isiningit na 1 billion peso budget para sa mga amphibious vehicle ng DILG at ang isinisingit na 500 million pesos na intelligence fund. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sabi ni Remulla, may kaugnayan ang dealer nito sa mga kumpanya ni Congressman Zaldico na dating chairman ng House Committee on Appropriations. Meron doon nakalagay 1 billion para sa light amphibious vehicles galing, kung hindi ako nagkakamali, Czechoslovakia. Tapos ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Zaldico. Tinanggihan ko yon. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Tinanggihan ko yon. Sinoli ko yon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, Bermonths na at hudyat na ng pagsisimula ng pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan dito po sa Pilipinas. At syempre hindi mawawala sa unang araw ng Bermonths ang nag-iisang si Jose Marie Chan singing his greatest Christmas song sa kanyang pagbisita kanina sa unang hirit. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember. Ramdam na rin ang simoy ng Pasko sa kumukuti-kutitap ng mga parol sa Pampanga. Marami pong pagpipilian sa mga binibentang parol na iba't iba ang kulay at ang hugis. Gawa po sa kapis ang mga ito na pwedeng mabili sa halagang 800 piso hanggang 15,000 piso. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.